So, good day po everyone. So, topic po natin is logic formulation. My name is Quadra Aaron C. And ang course ko is SBC S1B from QCU. So, ang objectives natin ngayon is discuss the program logic formulation, identify and explain each step involved in the programming cycle, explain the use of algorithm, determine the procedure of pseudocode, recognize the use of each flowchart symbol, illustrate and design flowchart. So, malalaman naman natin yan. Una is, what is a computer program? A computer program, also a software program or just a program, is a sequence of instructions written to perform a specific task for a computer. So, ito yung mga halimbawa niya, yung Java, Microsoft, C++. So, mga software to na set of instructions siya na pinaprogram natin para may gawin tayo na specific task sa computer, kagaya ng playing games, programming, documents. Ayun ang computer program. So, sa programming cycle naman is apat ang meron tayo. Problem definition, problem analysis, algorithm development, coding, and debugging. So, sa problem definition is yung definition ng mga terms o kaya mga words na ginamit. Problem analysis, hahanapin mo yung problem or ano ba yung hinahanap doon, ano ba yung kailangan mong solusyonan. Algorithm development, ito yung gagawa ka na ng solution sa problem na yun. Tapos, i-code mo na, tapos coding and debugging, ito yung i-code mo na, tapos de-debug mo, ayusin. Debugging, ibig sabihin, inaayos mo yung code or meron kang error na na-encounter, tapos kailangan mo ayusin. Ano ba yung algorithm? Ito ay step-by-step problem-solving procedure, especially an established recursive computational procedure for solving a problem in a finite number of steps. So, isa siyang step-by-step procedure. Hindi siya pwedeng gulo-gulo na nasa taas yung step 1 mo, tapos nasa sunod step 5. Hindi siya ganun. Recursive computational procedure. So, meron nangyayaring computation dito. Tapos, finite number of steps. Hindi siya pwedeng infinite. Dapat bilang lang yung steps mo kasi step by step. Kung infinite yan, hindi na natapos yung code mo. Wala ka na output. So, characteristics of an algorithm. Una, specify each step or instruction exactly. Dapat simple lang yung instruction, hindi mahaba. Tapos, yung step mo, at hindi siya kulang, hindi rin siya sobra. There must be a finite number of steps. Dapat nabibilang yung steps o yung code mo. And there must be an output. Hindi dapat pag natapos yung program mo, meron siyang result output na pinapakita. Ibig sabihin, naggumana yung program mo. So, sa pag-form ng logic formulation, dalawa yung ginagamit natin. Una is yung pseudocode. So, pseudocode is a generic way of describing an algorithm without use of any specific programming language syntax. It cannot be executed on a real computer, but it models and resembles real-life programming code, and it is written at roughly the same level of detail. So, ano ba ibig sabihin nito? Para siyang programming language siya, pero hindi siya programming language, syntax at the same time. Hindi sabihin, ang pseudocode, ibig sabihin yan is false code. Hindi siya totoong code, pero code pa rin siya. Madalas sinusulat natin to sa papel. Nandyan yung logic or yung logic behind ng code na ginagamitan siya ng English. Pero kulang siya sa syntax, kagaya ng curly braces, parenthesis, dot. Yun yung kulang niya. Kaya pag niran mo siya sa computer, hindi siya magra-run. False code lang siya. Naiintindihan natin siya, pero ng computer, hindi siya may execute or hindi niya naiintindihan yung code. Ito ang halimbawa ng pseudocode. So, yung problem natin, o yung problem, if a student grade is less than 75, then the student failed. But if the student grade is greater than or equal to 75, the student passed. So, ang ginamit kong logic dito is yung if-else, which is dalawa yung niya. Isa yung papasok siya dyan, tas it's either, ito yung lalabas, yung unang statement, yung if, or itong else. So, dun muna tayo sa programming cycle. It is yung problem definition, which is yung definition niya. Tapos yung problem analysis, ano ba yung hinahanap dito, which is yung grade ng estudyante, kung pasado ba siya o bagsak. So, eto, if grade is less than 75, then print failed. So, kung na-meet niya, kung yung grade mo is, kunyari, 70, 71, less than 75 siya, diba? So, ito yung i-print niya, yung field. Ito yung output niya. Kung mataas yung grade mo, nag-review ka o nag-aral ka,
ang grade mo is pasado kasi hindi mo na-meet yung requirement dito ka na lang sa kabila, yung condition, tapos end, nagtapos siya, nagprint siya ng output, tapos nag-end siya, finite lang yung steps niya, kagaya sa programming cycle natin, yung 4 na diniscuss ko. Isa pa example is yung definition, pinalitan lang naman natin yung pero same lang siya kanina dito sa pinakita ko. Quiz score to, yung isa is yung grade. So pag yung score mo is less than 50, failed ka. Tapos kung yung score mo is mataas, nakaabot ka ng 65, passed ka. Tapos nag-end na siya. So steps in problem solving. Una is, first produce a general algorithm, which is yung pseudocode. Tapos refine mo yung algorithm successfully to get step-by-step detailed algorithm that is very close to a computer language. So, eto, malapit na same lang naman to ng yung kulang lang siya ng syntax, almost close na rin naman to sa computer language pag kinode mo. Tapos, pseudocode is an artificial and informal language. So, pwede kang gumamit ng ibang language dito, walang limits, that helps programmers develop algorithms or yung step-by-step solution. Pseudocode is very similar to everyday English. So, pwede kang gumamit ng Tagalog, English, basta't yung logic is basta't napabasa at naiintindihan yung logic or yung solution dun sa code mo. So, dito tayo sa flowchart. Yung flowchart, ano ba ang float? Ito yung pangalawang logic formulation na ginagamit natin. Una is yung pseudocode, pangalawa naman yung flowchart. So, yung flowchart, a chart that contains symbols referring to a computer's operations, describing how the computer program performs. Symbols such as squares, diamonds, and ovals represent various operation. Operation or instruction, yung pinapagawa, yung nangyayari sa program mo. Ano bang instruction or operation yung ginagawa? Nire-represent yun ng mga symbols, which is papakita ko next slide. These symbols are connected by lines and arrows to indicate the flow of data or control from one point to another. So, ito siya. Ito yung mga symbols ng flowchart. Una is yung ovals or terminal block. Dito nilalagay yung start or end ng program mo. Dito, nasa pinakataas to ng start, tas end. Sa process, dito nangyayari mga computational math na nangyayari kagaya ng addition, subtraction, division, multiplication. Dito nangyayari mga process na yun. Mga math related. Sa input-output, dito mo ini-input yung mga data mo na sinisave niya sa variable mo, kagaya ng kanina sa grade. I-input mo siya dito, tapos isi-save niya sa string, integer, double, o kung ano man variable. Sa condition, ito yung kanina sa if-else. Kung pasok ba yung grade mo kung less than 50, bagsak ka. Kung more than 50, pasado ka. Dito nangyayari sa condition or decision. Kung na-meet mo ba yung condition, na papasa ka ba o babagsak ka. Initialization dito is dinedeclare mo o binibigyan mo ng value yung isang variable. Tapos sa on-page and off-page connectors, ito yung pag dinadrawing natin yung flowchart sa papel tapos di siya nagkasya, pwede naman natin siya iputol. Gagamitin lang natin itong on-page connector tapos off-page connector para organize siya at naiintindihan siya, hindi siya yung kalat-kalat. Tapos sa flow lines, ito yung daloy ng data or code, paano ba nagra-run to. Hindi siya pwedeng line lang kasi kailangan may pumapasok tapos lumalabas. Sa documents naman, dito nakasave yung mga documents, mga basta ganun. So, ito yung example ng flowchart. So, if the score quiz is greater than or equal to 50, print pass, otherwise print fail. So, ito, nandito na yung problem natin, nandito na rin yung solution. Ipapakita lang natin yung logic formulation natin, which is yung flowchart. So, una, start mo muna yung program, which is itong oval shape. Then, i-input mo yung grade. I-input, tapos bababa siya dito sa decision or sa condition natin. Check niya kung yung in-input mo bang grade is mababa ba siya sa 50 or kung hindi siya mababa sa 50, dito siya dadaan sa pass. Tapos, mag-end siya, which is finite lang yung steps niya. So, pasok siya sa natin, tama yung program. Tapos, kung mababa naman yung grade mo sa 50, dadaan siya dito, tapos mag-fail siya, tapos mag-end. Mas madaling intindihin yung flowchart kasi symbols na lang yung nag-explain, hindi na masyadong wordy, kagaya ng pseudocode. Pero,
Hindi pwedeng puro words lang to, kailangan onting words lang dito sa flowchart. Kagaya nito, hindi ko sinulat yung less than. Ginamitan ko na lang siya ng less than na symbol. So, sa decision structures, yung conditions are statements that result to a Boolean value. Boolean value, ibig sabihin nito, is either true or false lang siya. The value may be true or false, or 0 or 1. 0 or 1, binary to. Ito yung naibabasa ng computer. Conditions are categorized into two: logical operators, relational operators. So, yung logical operators is itong AND, logical operator AND, evaluates two Boolean expression and returns true if only both expressions are true. If either or both expressions are false. So, ibig sabihin, pag dalawang expression mo, dapat true yung dalawang yun. Kasi pag isa man lang nag-false dyan, false na lahat ka. Sa logical OR naman, the logical OR operator evaluates two Boolean expressions and returns true if at least one of the expression is true. It returns false only if both expressions are false. Ito naman yung kabaliktaran ng AND, which is, pag isa man lang nag-true dyan, true na yan. Pero kung mako-consider lang siya na false, pag lahat ng value, yung dalawang Boolean value niya, expression niya is false. Ito namang logical NOT, or itong symbol na to, is a unary operator that inverts the Boolean value of its operand. If the operand is true, it returns false. And if the operand is false, it returns true. So, vice versa lang to, binabaliktad nila yung Boolean value. Kung true siya, magiging false. Tapos kung false siya, magiging true. So, example natin siya sa truth table. So, itong condition A at B, false tong dalawang to. Sa end, ang sinabi kanina sa rule, o sa dapat, itong A at B, pareho siyang true, para maging true tong A and B. So, false siya kasi wala siyang true. Tapos sa OR naman, kung isa dyan is mag-true sa A and B, magiging true ya to. Kung isa man lang mag-true sa kanila. So, kung wala man, false to. Kaya ito din false. Tapos next tayo. Ito, ang A natin false, tapos B true. Sa A and B, dapat lahat yan true. So, false to. Tapos ito, may isa di sa B, nag-true siya. So, pag nag-true siya, true na rin siya. So, dito naman tayo sa next. True, false. So, sa end, dapat true to, para maging true din to. Tapos sa OR naman, dapat true, tama, true. Kasi may isa nag-true. Kasi ito, true na to lahat. Kasi itong end, pag lahat to true to. Kasi ito, lahat naman din yan true. So, true din to. So, yung kaninang ine-explain ko, which is less than, ito yung relational operators niya, which is compare two values and returns a Boolean value depending on whether the test condition is true or false. So, ito yung mga symbols na ginagamit sa programming. Imbes na isusulat mo siya, which is hindi naman siya magkagana sa programming language, which is yung less than, greater than, less than or equal to. Ibig sabihin yan, mababa siya or equal siya sa value. Ito, equal ba siya o mataas yung value o tataas yung value. Ito equal, double equals, kasi pag isang equal lang yan, nagde-declare ka lang o nagsiset ka lang ng value sa variable, kaya double equal. Ito not equal to, tapos not, itong dalawang ito. So, yun lang po. So, ipapakita ko yung program saglit. Ipaprogram ko yung ipaprogram ko to. Ipapakita ko kung paano ba ito gumagana sa program. Yung code niya, which is ito yung problem niya, yung pseudocode para mas accurate siya. So, ito yung pseudocode niya. Tapos, pag nirekta natin sa code, ganito lang yung kakalabasan niya. Una muna mong gagawin is, which is itong pseudocode, marami siyang kulang dito. Pero nandyan naman yung logic, naiintindihan mo naman paano siya nagra-run. Ito, una mo nang gagawin is mag-i-import ka ng java.util scanner para isa-scan niya tong yung mga values mo dito, mga pinagta-type mo. Tapos, ito, given na tong class main, public static void main, mag-engage ka ng scanner, tapos pinangalan ko ng scanner din, tapos new scanner, system.in, tapos magpiprint ako, system.out.print, tatawagin ko ano yung grade mo, what is your grade. Tapos, nag-declare ako ng variable dito, which is yung grade.
integer grade, which is scanner, isi-save niya yung tinype mo dito sa next integer dito sa variable mo na grade. Tas ito yung condition natin, yung dalawang nasa pseudocode natin, yung if tas if. So if yung grade mo is less than 50, yung i-execute na code is system.out.print failed less than 50. Kung hindi naman siya nag-ano dito, pumasok dito sa condition na to, ipiprint niya kung nalagpas ng 50 yung grade mo or 50, kasi less than hindi naman sinabing less than or equal to 50. So pwede mag 50, ipiprint niya pass, tapos i-close mo na yung scanner para hindi finite steps nga lang siya, hindi siya pwedeng nagra-run yung scanner tapos na yung output mo na yung code. So i-run natin yung program. So ang grade ko kunyari is hindi ako nag-review, mababa lang 25. Failed ako, which is dumaan siya dito, sinave niya muna dito ito tayo sa flowchart. Nag-input muna ako dito, tapos chinek niya kung mababa ba, kung fail, mababa ba grade ko, which is mababa nga, fail, tapos nag-end na siya. So i-buy naman natin ulit 50, run ulit, tapos grade mo is mataas ka, naka 100 ka, fast ka, dito siya dumaan, print pass, tapos end. So yun yung code natin. So gagawin mo muna yung logic formulation with either pseudocode or flowchart, tapos dun ka na mag-start ng program. Dun mo na gagawin yung programming cycle mo, which is yung algorithm develop, coding, yung panghuli, coding and debugging. So yun lang po ang discussion natin po. Thank you po sa panonood. Bye bye.